Hello everyone! Welcome back to Graphic Design Daily. At congratulations dahil nasa final lesson na tayo ng ating Canva Printables for Teachers Beginner Mini Course. Sa mga nakarang lesson, gumawa tayo ng iba't ibang classroom printables. Gumawa tayo ng welcome poster, classroom rules poster, student name tags, reward coupons, certificate of recognition, at weekly lesson planner. Ngayon, pagsasama-samahin natin lahat ng skills na natutuhan natin. Ang gagawin natin ngayon ay isang complete classroom printable kit. At habang ginagawa natin ito, ipapakita ko rin kung paano pumili ng tamang canvas size, paano mag-organize ng files, kailan gagamit ng duplicate, at paano gamitin ang ChatGPT para makatulong sa paggawa ng content. Kaya kung beginner ka pa lang sa Canva, okay lang. Sundan lang natin ito step by step. Bago tayo magbukas ng Canva, tingnan muna natin kung ano yung gagawin natin. Ang ating classroom printable kit ay magkakaroon ng 6 na pangunahing materials. Una, classroom welcome poster. Pangalawa, classroom rules. Pangatlo, student name tags. Pang-apat, reward coupons. Pang-lima, certificate of recognition. At pang-huli, weekly lesson planner. Karamihan sa mga ito ay nagawa na natin sa mga previous lessons. Kaya hindi natin kailangang matutunan ulit ang lahat. Ang gagawin natin ngayon ay ipapakita kung paano natin sila pagsasama-samahin bilang isang organized na classroom collection. Bago tayo gumawa, may isang importanteng bagay muna tayong kailangang tandaan. Hindi kailangang pare-pareho yung size ng lahat ng classroom printables. Ang size ay depende sa kung ano ang gagawin natin. Para sa welcome poster, gagamit tayo ng 8.5 by 11 inches. Ganoon din sa classroom rules. Pareha sila. Para sa student name tags at reward coupons, gumamit tayo ng 8.5 by 11 inches, katulad sa taas, para makapaglagay tayo ng maraming copies sa isang printable sheet. Para naman sa certificate, gagamit tayo ng 11 by 8.5 inches o landscape. At para sa weekly lesson planner, gagamit din tayo ng 11 by 8.5 inches dahil mas marami tayong kailangang ilagay na information mula Monday hanggang Friday. Ngayon, baka mapansin nyo na magkakaiba yung size ng mga printable natin. Kaya hindi natin nilalagay ang lahat ng ito sa isang Canva design na magkakaibang size ang bawat page. Ang gagawin natin ay separate Canva design. Ibig sabihin may sariling Canva design ang welcome poster, may sariling design ang classroom rules, may sariling design ang name tags, at ganoon din ang certificate at weekly planner. Pero para hindi tayo malito, ilalagay natin sila sa isang folder. Ayan. Ang pangalan ay Complete Classroom Printable. Pwede natin siyang gawing star folder. Para siya po yung isa sa mga kaunahan na makikita natin sa folder sa Canva. Ganito po magiging organized isang folder pero maraming Canva design sa loob. Mas madali po kasi itong hanapin at i-edit kapag kailangan natin ulit gamitin. Bago tayo gumawa ng unang printable, pumili muna tayo ng simpleng design style. Saan po natin ito? Hindi naman po kailangan na sobrang colorful. Ang gusto natin ay malinis, masaya tingnan at madaling basahin ng mga bata. Para sa example natin, gagamit tayo ng
soft blue. Ito po yung mga kulay na gagamitin natin ngayon sa ating classroom printable kit. Yan. Blue, yellow, and green. Yan, maaari po tayong gumamit ng iba't ibang fonts at colors sa sarili nating project. Pero ang importante ay consistent yung paggamit natin dito. Magsimula tayo ngayon sa classroom welcome poster. Yan, sa baba po, ayan, dito ko siya gagawin. Dahil kanina po ginawa ko na ito, at bali pipindutin ko na lang po ito, tapos yung canvas size niya ay makikita na natin dito. Yan. Ang canvas size natin ay 8.5 by 11 inches. Ngayon po, pupunta tayo sa template para maghanap. Sa search bar, ilalagay natin ang classroom welcome poster. Pin po natin. Mag-browse lang po tayo hanggat may makita tayong akma sa nahanap natin. Hindi po natin pipiliin yung may crown icon dahil Canva free lang po ang gamit natin. Scroll down para makapag-browse. Scroll down. Yan, hanap po tayo ng template. Subukan po natin itong gamitin. Kailangan na siya. Scroll down po tayo. Hanap po tayo. Hanap pa po tayo ng ibang template. Tayo lang po natin mag-loading yung mga template. Ayan, sige, ito na po yung, ito. Subukan po natin. Tapos, pindutin ko po ito para dito po tayo mag-focus. Yan. Welcome to our class. Dito, papalitan po natin ito. Na learn tapos grow create and have fun. Ayan. Tapos, lalakihan ko lang po ito para mabasa. Tapos, ito po, pipindutin ko ito para sa line space. Ayan. Tapos, lalakihan ko lang po ulit yung font size niya. And then, napalitan ko po yung kulay. Pipili tayo ng blue, soft blue, tapos yung green. Lagay po natin siya. Tsaka yung yellow. Tapos, blue ulit. Ayan. Dahil hindi siya nakikita, pwede po natin ito itabi.
din natin siya lagay dito. Ito din, adjust natin. Isulat ko. Ito, ayan, dito natin siya lagay. Ayan. Tapos, palitan po natin ng font style. Try po natin yung pang-copies. Yan. Tapos, lakayan pa po natin ulit. Tapos, ayusin ko po ulit yung line spacing niya. Yan. Ito po, ilit ko lang. Yan. Tapos ito, papalitan natin siya ng kulay. Ganun na. Subukan natin yung kulay. Subukan ko po tignan pa ng yung hanap po tayo ng font size na Yan. Tapos, sumunod, balik tayo dito sa ating folder. Gagawa naman tayo na yung classroom goals. Saka, pindutin po ulit natin pa, katulad kanina, yan, nakaayos na yung canvas size niya. Then po natin siya mag-load. Pagkatapos, sa templates, then po natin mag-loading. Tapos sa template, isulat po natin ulit yung classroom goals. Dito po tayo magkahanap. Classroom goals. Ayan. Mag-browse po tayo sa template. Tulad kanina, yung Canva fee po yung gagamitin natin, yung walang prompt icon. Scroll down. Ayan, ito, subukan po natin ito. Ayan. Ayan. Sa classroom goals, nakita na natin ang classroom goals. Ang una ay ilalagay na natin yung mga goals. Ang una ay be kind. Be kind. And then listen and tapos place your tapos keep our classroom link. Yan. Wait lang.
ito ay pagpapalitin ko na lang po sila kasi tama naman yung elements na nila. Ito, Ayan. Tapos, be kind. Be kind. And always try your best. Hindi siya ayusin ko. Ayan. Dito, makikita natin na tugma naman itong elements na tapos, ayusin ko lang po siya. Raise your hand. Pwede gawin natin 25 minutes. Kasi, ayan. Tama naman siya. Ito po ay papalit ko dito. Always try your best. Tapos, listen and learn. Ayan. Tapos, ano ba, 25, 25, 25. Pwede natin punta sa elements. Tapos, pindutin natin yung isa. Listen. Pindutin natin na coding. Tapos, punta tayo sa graphics. Hanap tayo ng katulad. Train po natin mag-loading. Bago tayo. Gagawin na lang po muna natin ngayon ito blue, ito green, ito green po natin siyang yellow. Para bumagay siya sa mga kulay na pinili. Ay, blue po. Blue, yellow, ito, yung background na lang gagawin natin siya. Yan. Yan. Ayan, ngayon ilagay na natin yung rules sa Canva. Yan. Huwag po natin sila pagsamasamahin sa isang malaking paragraph kasi mas madaling basahin kung magkakahiwalay sila. Maaari din tayo maglagay ng mga simple icon para sa bawat tool. At ito, tapos na ang ating classroom rules poster. Sunod naman ay student name tag. Ito, kanina, Canva size, nakalagay na. Pindutin natin ito. Kaya dito na tayo gagawa.
Yan, antayin po natin siya mag-loading. Pagkatapos sa template, hahanap tayo ng student name tag. Mag-search po tayo. Antayin lang natin siya mag-loading. Student name tag. Pagkatapos, antayin po natin sila mag-loading. Mag-browse po tayo. Hanap po tayo na okay na template. Ayan. Pwede din natin itong gamitin. Try natin scroll down para tignan pa yung templates kay Canva. Scroll down. Pero mukhang okay din naman ito. Palitan natin siya ng pangalan. Maria. Halimbawa, Maria. Tapos, baguhin natin yung kulay. Gawin natin siya. Ano yung mga kulay natin kanina? Yellow. Gawin natin siya. Tapos sunod, John. Tapos, Sophia. Tapos, gawin natin siya. Halimbawa, ayan, natapos na. Tapos, pwede natin yellow to. Ayan. Tapos, ang maganda dito, gamitin natin yung duplicate. Ayan. Same pa din yung design, pero pwede natin palitan ng pangalan ng mga estudyante natin. Ganun lang po yung gagawin hanggang matapos yung listahan ng students. Kasi mas mabilis ito kaysa gumawa ng bagong design para sa bawat student. Sunod naman, punta tayo dito, ay ang reward coupons. Katulad kanina, 8.5 by 11 inches square. Ngayon, pindutin na natin. Antayin natin mag-loading. Katulad kanina sa template, hanap tayo ng reward coupon na templates. Reward coupons. Tapos, i-browse natin ulit yung results. Ayan, scroll down. Hanap tayo ng coupons. Try natin. Reward coupons for student. Ayan, hanap tayo ng Canva free natin. Scroll down. Hanap tayo ng coupons na Canva free. Scroll down.
our students. Subukan natin ito. I-edit natin yung templates. Ayan. Tingnan natin siya mag-loading. I-increase ko lang yung isa-zoom in ko lang siya. Tapos dito, ilalagay natin yung mga kailangan natin. Halimbawa, choose your city. Ayan. Tapos, ayusin natin. Ayan. So, ito, papalitan natin. Punta tayo sa elements. Tapos, search natin yung city. And then, sa graphics, natin recommended ni Canva. Pero, antayin po natin para makapili natin. Christmas. Sige, subukan natin ito. Yung napili natin. I-resize ko lang po siya. Pwede ito. Tapos, ilagay natin siya. Ilalagay natin siya dito sa gilid. Ito po, tatagin ko na po. Ito. Yan, ilalagay natin sa gilid. Yan. Tapos, yan, alignment natin. Tapos, sumunod, plus helper. Ulitin ko lang plus helper. Yun po, malaki yung H. Tulad kanina, kapalitan natin yung icon. So, yun natin message class helper. Sa graphics pa rin tayo. Tingin po natin mag-loading elements. Para makakapili po tayo. Gamitin natin ito, tapos lilitan natin. Tapos, ilagay natin siya dito. Sumunod, lilitan natin siya. Using ko lang po yung alignment. Tapos sumunod, extra 5 minutes break. Extra 5
unit. Ayusin ko ang unit. Great. Ayan. Ito po, ayusin ko lang siya. Extra pa. Wait lang, ayusin ko lang siya. Lalagay ko ng extra. Wait. Extra. Wait. Yan. Tapos dito, sa elements ko, hanap ulit tayo ng elements or icons na babagay dito sa ating. Antayin lang po natin ang loading. Habang naglo-loading, ayusin ko na po yung kulay niya. Katulad kanina, anong kulay ko ulit naman. Itong soft blue. Gawin natin siyang soft blue. Soft blue. Tapos ito naman ay green. Yellow pala po. Wait lang. Yellow. Yellow. Tapos dito ay green. Ayan. Tapos, check natin itong elements. I-delete lang po ito. Extra. Ito, pwede natin ito balikan valid until maganda siya valid until school year end. School year end. Yeah, ganun din po. Bali, i-duplicate ko lang to. Ito ko pinutin ko to. Sa tatlo. Kasi ito, papalitan ko. So, lalagay ko yung siya. So then, gagawin ko yung dito. Extra 5. Then, hintayin natin mag hanap tayo ng icon. Subukan natin yung Philippines. Click lang natin para mag-capture siya. Align lang natin. Natapos na yung ating reward coupon. Pagkatapos niyan, gagawin natin ay ipindutin natin ito duplicate page. Makikita natin dito na
Pwede mo pa rin yung layout. Pwede natin palitan yung reward. Ganito natin ginagamit yung duplicate para makatipid ng oras. Yan. Ngayon naman sa Certificate of Recognition. Tayo po natin siya mag-load. Tingnan natin siya mag-load. I-close ko lang po muna yung ibang tab. Tapos, pipindutin natin ang Certificate of Recognition. Hintayin lang po natin mag-loading. Ayan. Ito, scroll down. Ay, ito. Itong certificate. Para sa certificate ko, gagamit tayo ng landscape and makikita niyo na 11 by 8.5 inches siya. Dahil mas bagay po ito sa certificate dahil mas malawak yung page ay yung space. Yan, antayin lang po natin siya mag-load. Yan, sa templates, hanap po tayo ng Certificate of Recognition. Search po tayo ng Certificate of Recognition. Tapos, i-browse po natin yung result. Teka. Scroll down. Ito, pwede natin itong piliin. More. Tignan din natin yung more like this. Ayan. Tapos, papalitan lang natin yung nakalagay ng Certificate of Recognition. Mas maganda na yung certificate is proudly assigned to simple lang po siya para isang language. Yan. Tapos, igigit na natin ang language sa language. Ilagay po natin wording na ginawa natin sa previous lesson. Hanapin po natin yung ginawa natin na previous lesson. Punta natin. Yung previous lesson na mga tapos, balik natin po sa ating folder. Ayan. Punta natin. Punta natin na-upload. Certificate of Recognition. Ang pangalan ng ating student ay Sophia Cruz. Sophia Cruz.
Tapos, tingnan natin yung mga nakalagay. Katulad sa nakaraan, this certificate is proudly presented to Sophia Cruz. Palitan ko muna yung tunay. So, sige, mamaya na po natin. Sa baba. Ayun. Ayan. Ilagay natin siya dito. Ayan. Tapos, lilikitan natin siya para mag-post. Gagawin natin lilikitan para mag-post siya. Tataas natin yung konti. Tapos, ito din, tataas natin siya. Yan, tapos natin. Dapat naka-align pa din. Tapos, ito. Tapos ito, ibababa natin ito. Ito din. Yung school principal naman. Lalagay. Yan. Lalagay natin dito ay school principal. And dito siya, pipirma. Dito nakalagay na class advice. Advice. Kunwari ang pangalan ay Lia. Tapos dito ay lilitan natin ito. Tapos yung line spacing. And yung letter spacing. Tapos, i-focus ko po siya dito. Gawin natin siyang yung ayan.
Kapag tapos na, ayan, pipindutin natin itong duplicate page. Tapos, papalitan natin yung pangalan. Kunwari, Noah. Noah. Tapos, duplicate ulit. Pangalan ulit ni student. Halimbawa, Erin. Ganun po ang gagawin. Para iisa lang yung design natin, ang ibahin lang natin ay yung student name. Kapag tapos na tayo, dito naman tayo sa ating weekly lesson planner. Katulad kanina, ayan, 11 by 8.5 inches po siya. Landscape po yung gagamitin natin dahil marami tayong information. May Monday hanggang Friday. Tapos, may English, Math, Science, Filipino app, daily classroom activity. Yun po yung gagawin natin. Katulad po nung ginawa natin sa lesson 7, pwede natin gamitin yung ChatGPT para tulungan tayong ayusin yung lesson content. Halimbawa, sabihin po natin yung ChatGPT na gumawa ng simple weekly lesson plan para sa grade Monday hanggang Friday na may English, Math, Science, Filipino, at daily classroom activity. Yan. Pagkatapos, andiyan natin yung result ni ChatGPT at i-review natin. Andiyan po natin loading yung result ng ChatGPT. Ayan. Ito, makikita natin, no? Yan. Meron sa daily classroom activity. Konti lang description niya, no? Para hindi maubos yung oras natin. Ito, may simple daily flow din. Pagkatapos, balik na tayo kay weekly lesson plan. Tapos, i-search natin weekly plan. Yan. Tapos, i-browse po natin yung result template. Pwedeng ito. So, Tapos, Monday to Friday lang tayo, no? Monday to Friday. Try natin weekly lesson. Yan, scroll down tayo. Hanap tayo ng Canva free na template. Ito, tingnan natin. Ito, pwede na to. Nagamitin natin para sa ating weekly plan. I-hide ko lang po muna ito. Ayan. And then, ayan. Dito, sa maglalagay tayo ng text. Sa Monday, English, Math, Science. English, Math, Science, Filipino. Tatanggalin ko lang ito. Talagyan ko lang ito text. Sa Monday, English.
Finish. Sa English, ayusin na natin pagpapit. Liliitan na siya, liliitan siya ng 16. Hanap natin. Hanap po tayo ng templates. Replace na natin yung page. Ayan, ito na po ito. Tapos, gagawin natin, i-adjust ko lang siya para mag-tap siya. I-click natin. Huwag na po natin isang ngayon. Ito, nilagyan natin siya. Tapos, i-duplicate siya. Ng 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wala na po siya. Walang text. Ayan. Tapos dito, tataas natin para ma-process siya. Monday, higit mo pa siya. Tapos, Tuesday. Tapos, higit lang natin siya. Ay, ilalagay sa ito. Ganito ba? Tapos, para messages. So, na, kulang isa. Ay, hindi na siya passion. Ayan. Tapos, lililit natin siya sa background. Para ma-edit natin yung Wednesday. Tapos, ayan. Tapos, ito, edit ko, ay, i-duplicate ko lang po siya. Talagay ko dito sa this Friday. Isin ko lang siya. Ito din, isin ko lang. Wala si Friday. Tapos, duplicate. Ito po, duplicate ko lang. Yan. Ito, delete ko lang. Ito, gagamitin ko pang yan. Sa photo. Pero wala si Friday. Sige,
Tapusin ko lang po siya. Tapos lalagay ko item. Tapos, imbes na Saturday, ang lalagay ko ay daily class ng activity. Yan. Tapos, lagyan ko lang siyang isa. Dito, backward ko lang po siya. Backward ko siya. Tapos, ilagay ko lang siya dito. Ayan. Tapos, ang gagawin ko po ay ikakapit ko na lang ito. And then, lalagay ko siya dito sa aking Google Keep para hindi mahirap i-copy paste. Tapos, lalagay ko siya. Tapos, sa text or pwedeng ito, ipipikit natin. Tapos, lalagay natin ang mga subject. Yung copy paste. Ayan. Sa Monday, English. Gagamitin natin po tayo take natin muna ang software. Ayan. For English. Tapos, nouns. Tapos, papalitan natin siya ng font size. Gamitin natin itong copies. Tapos, ulitin natin siya para hindi siya naka-caps lock. Yan, palitan natin. Comments. Pin po natin siya mag-loading. Ito pang kasi apply natin si Alice. Gagawin ko po ay i-delete ko natin siya.
Tapos sa text, pag-mapay. Dito, edit na po siya. Ayan. Tapos, liliitan na po siya. Subukan natin. Bakit ang font style niya. Gawin natin siya 30. Tapos, and block lang. English. Tapos sumunod na sa math, ang gagamitin natin ay green. Pili tayo ng green. Tapos, align natin. Tapos, sa value, hanggang 1,000. Or dito natin sa pagkakas. Hindi siya pa. Tapos naman ay science. Science. Tapos kulay. Anong kulay yung ginamit natin ng stock niya? Tapos, pamili natin ng words of language. I-align natin siya. Ay sa baba niya. Ayun, ganun po yung gagawin natin hanggang sa matapos natin siya. Dito, mailagay natin siya. Ayan. So, katulad na ginawa natin sa nakaraan. Ito po yung ginawa natin ng weekly lesson plan. Pakita ko po sa inyo. Wait lang po, naglalag siya. Scroll down. And then naman natin. Ito siya.
tignan natin yung ginawa natin last lesson 7. Ayan, weekly lessons. Tignan natin siya mag-loading para maipakita ko sa inyo. Sa nakaraang video po, pwede nyo rin po panoorin yun kung paano natin siya step by step. Ayan, antayin lang po natin siya mag-loading. Ayan. Sa Monday, English. Ayan, identify nouns, sentences, and palagay din yung short description niya. Tapos, may weekly learning goals sa baba. Ayan, and may classroom activity. Ayan, Monday hanggang Friday. Ayan, dahil tapos na natin lahat ng pangunahing printable, ayan, tingnan natin sila ng sabay-sabay. Ayan, kahit magkakaiba yung canvas sizes nila, gusto natin na may connection pa rin yung kanilang design. Yung una po ay itong classroom welcome post. Sumunod, ayan, classroom rules naman. Tapos, name tags, ayan, natin mag-loading. Kung saan ginamit natin yung duplicate page. Tapos, reward coupon. Ayan, ulit natin mag-loading. Ayan. Ginamit din po natin yung duplicate page. Ito yung reward coupon na ginamit natin. Sumunod yung certificate of recognition. Ayan. Kung saan ginamit din ulit natin yung duplicate page para hindi na tayo mahirapan magsimula sa pinakauna. Ito po, papalitan lang natin yung pangalan ng mga estudyante. At panghuli, ito, weekly lesson plan or weekly planner. Yan. Pero bago tayo mag-download, huwag tayong mag-click agad ng download. Ito dito sa share. Ito natin pinakauna. Tapos itong download. Yan. Hindi po muna natin gagawin yan. Ang gagawin natin ay mag-final check muna tayo. Una, spelling. Pangalawa, names. Yan, yung mga pangalan ng mga estudyante. Yung font size. Yan. Yung spacing, kung okay ba siya. At panghuli, check natin kung tama yung size ng design. Dahil Canva free yung ginagamit natin, tingnan din natin kung may accidental pro elements tayong nagamit. Kaya kapag okay na lahat, saka tayo magda-download. Ngayon, ready na tayo mag-download. I-click itong share. Then, download. Natin po natin mag-download siya. Tingnan natin mag-download. Subukan natin. Ayan. Dito sa download, ayan. Kapag okay na yung na-design natin, pindutin natin yung download. Para sa printable materials, pipiliin natin yung PDF print. Hindi po PNG. PDF print. Yan. Hanapin natin. PDF print. Ayan. Gawin po natin ito sa bawat Canva design na ginawa natin. Hindi po natin kailangan pagsama-samahin lahat sa isang file kung magkakaiba yung size nila. Pagkatapos nating mag-download, ayusin natin yung mga file. Gumawa tayo ng folder na complete classroom printable kit. Wait lang. Kailangan ulit natin siya update na. Sige po, i-load. Ayan. Gumawa po tayo ng folder na ang pangalan ay Complete Classroom Printable Kit.
Dito po natin ilalagay lahat ng PDF files. Sa ganitong paraan po, hindi tayo mahihirapan hanapin yung files kapag kailangan na natin silang gamitin ulit. Ngayon, balikan po natin yung buong process. Una, nag-plan tayo kung ano ba yung classroom printable na kailangan natin. Yan. Pangalawa, gumamit din po tayo ng ChatGPT. Kung kailangan po ng ideas or wording, pwede tayong humingi ng tulong sa ChatGPT. Pangatlo, yan. Pumili tayo ng tamang canvas size. Depende sa printable. Pang-apat, naghanap tayo ng template or gumawa from blank. At pang-lima, pinalitan natin yung text, colors, fonts, icon, at layout. At pang-anim, review. Nireview po muna natin lahat bago i-check or para i-check bago ang download. Para sa printable, gamitin po natin yung PDF print. Saan po yung pinindot natin? Ayan. PDF print. At panghuli, print and use it. Yan. Bago tayo matapos sa mini course na ito, balikan muna natin. Sa lesson 1, natutunan natin yung Canva basics at gumawa tayo ng classroom welcome poster. Sa lesson 2 naman, natutunan natin yung paggamit ng template, fonts, icon, at spacing. At gumawa tayo ng classroom rules poster. Sa lesson 4 naman, gumawa tayo ng student name tags. Sa lesson 5, gumawa tayo ng certificate of recognition. Ito po. At sa lesson 6, gumawa naman tayo ng reward coupons. Sa lesson 7, gumawa tayo ng weekly lesson planner gamit yung Canva at ChatGPT. At ngayon sa lesson 8, pinagsama-sama natin yung lahat ng skills na iyan para gumawa ng isang complete classroom printable scheme. Ngayon, kayo naman ang gumawa. Hindi ninyo kailangan gawin lahat agad. Pwede kayong magsimula sa 3 printable. Halimbawa, welcome back poster, classroom rules poster, at name tags. And kapag komportable na kayo, idagdag ninyo yung reward coupons, ayan, certificate of recognition, at weekly planner. Gumamit kayo ng sarili ninyong classroom colors. Pumili ng fonts na madaling basahin. At higit sa lahat, gumawa ng materials na talagang magagamit ninyo sa inyong classroom. Ayan. Congratulations, teacher! Natapos na natin ang buong Canva printable for teachers beginner mini course. From learning the basics of Canva, natutuhan natin gumawa ng iba't ibang classroom materials. Natutuhan din natin gumamit ng templates. Ayan. Natutuhan natin pumili ng colors and fonts. Natutunan din natin mag-organize ng text. Natutuhan natin gumamit ng duplicate. Natutuhan din natin gumamit ng ChatGPT para makatulong sa content. At higit sa lahat, natutuhan natin kung paano gawing printable at useful classroom materials ang mga ideas natin. Tandaan po, hindi kailangan maging professional graphic designer para makagawa ng magandang classroom printable. Kailangan lang natin magsimula sa simple, plan, create, customize, review, at print. At habang mas madalas tayong nagpa-practice, mas gagaling tayo. Ayan. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin sa mini course na ito. Sana ay nakatulong ito sa inyo at sana mas confident na kayo sa paggamit ng Canva Free. Putang natin ito ating folder. Kaya congratulations po na tapos na natin yung mini course na ito. Kaya keep creating, keep learning, and keep making wonderful materials for your students. See you in the next course.